Black Ink presents Drift, written by Nald Tabuzo, illustrated by Godly Malabanan. Copyright 2016 by Precious Pages Corporation. Narrated by Certified Voiced Artist, Iya Perez. Sikreto. Kung minsan, mahirap na rin yung itago. Hindi lang kasi ang pagiging special agent ko ang itinatago ko kay Lori, kundi pati ang nararamdaman ko para sa kanya. Ako, si Ira Hernandez, 23 years old. Isa akong special agent para sa Dagger Eyes, isang agency na nagbibigay ng detective and security services. It's legit. Pero walang public records tungkol sa Dagger Eyes, kaya clueless ang mga kaibigan at kakilala ko sa pagiging special agent ko. Ang alam nila, nasa real estate business ako. Sikreto rin ang pagkatao ng iba pang mga agent ng Dagger Eyes. Ang agency ay pinatatakbo ni ex-military man Dadrian Dad Vicente. Kinakabahan ako kapag ganyang nakangiti ka. May papakilala ako sa'yo. Sino? Actually, he is interested in you. Tell him, I'm not interested. Pero sinabi ko. Siya si Lori, boardmate ko. Car sales agent naman siya. Bakit gising ka pa? Nag-abang kasi ako ng balita tungkol kay Lorenzo Vista. Yung kaibigan ni Irvin na car racer din. Yeah, naaalala ko siya. Nag-champion siya sa Petronas Motorsports. Bakit? Anong balita sa kanya? Binaril siya sa kalsada. May kaaway daw ba siya? Wala. Mabait daw si Lorenzo. Magaling makisama. Sa initial investigation, lumalabas na isang kaso lang ito ng road rage. Sana may CCTV sa area. Yun nga ang problema. Wala. At wala ring makapagbigay ng malinaw na detalye tungkol sa nangyari. Kumusta na si Irvin? Halos hindi siya makausap ngayon. Malaki ang epekto sa kanya ng pagkawala ni Lorenzo. Lori, halika na, mauna na tayong umuwi. Ang sabi ni Lori, mas tinutuon na lang daw ni Irvin ang atensyon sa car racing para makalimot sa pagkawala ng kaibigan nito na si Lorenzo. 2 linggo rin siyang naghanda para sa isang kompetisyon. Yes! Haha! Panalo! Pero, kahit pa mukhang normal ang lahat, hindi maaalis ang masamang kutob-kutubing nakikita ko sina Lori at Irvin na magkasama.
Sure. No problem. Sabi ni Irvin, may importante siyang aasikasuhin, kaya mauna na raw tayo. Flory, sinagot mo na ba si Irvin? Huh? Hindi ko nga alam kung panliligaw ang ginagawa niya. Okay lang sa'yo na lumabas kayo at magtawagan? Actually, medyo sweet ka nga sa kanya. So, meaning, gusto mo rin siya, tama ba? Ilang beses niya na ako natulungan na magsara ng deal sa mga kliyente ko. He's a nice guy, ay. Manligaw man siya sa akin o hindi, gusto ko siya as a person. Sikreto. Kung minsan, mahirap na rin yung itago. Hindi lang kasi ang pagiging special agent ko ang itinatago ko kay Lori, kundi pati ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko masabi kay Lori na gusto ko siya. Okay lang sana kung matatawa lang siya sa akin. Ang inaalala ko, baka mawala ang respeto niya sa akin. O di kaya, masira ang pagkakaibigan namin. Sekreto. Posibleng may inililihim din ng mga tao sa paligid ko. Kaya hindi na nakakagulat para sa akin nang malaman kong may inililihim din si Irvin. Ibinato sa atin ang kaso ni Lorenzo Visda, Ira. Could you give me a particular detail? Mukhang konektado ito sa politics, sa military, sa government agencies. Pero, limitado lang ang pwede kong sabihin sa'yo, Ira. May suspecha sila na hindi isang road rage lang ang nangyari kay Lorenzo. Kaya binuksan namin ang email account niya para makakuha ng lead. Sa isang usapan ni Lorenzo at Irvin sa email, lumalabas na involved si Lorenzo sa isang carnapping syndicate. Kasama rin ba si Irvin sa sindikato? Apparently not. Pero alam niya na miyembro ng sindikato si Lorenzo. Watch Irvin closely, Ira. Malakas ang kutob ko na siya ang magiging daan para matunton at mahuli natin ang sindikato. Boss, may problema ba? Bumaba ka ng kotse, kundi papuputokan kita. Anong atraso ko sa'yo? Ang kotse ko! I lost him. At least, alam na natin ngayon na involved din si Irvin sa carnapping syndicate. Pero, posibleng wala pa itong impact sa kaso.
Dahil salita mo lang ang ilalaban natin. Just keep an eye on him, Ira. Kailangan muna nating makakuha ng matibay na ebidensya. Besides, mas okay na mapindaw natin ang buong grupo at hindi lang si Irvin. Ira! Sakto ang dating mo. Kaluluto ko lang. Sana, hindi ka pa kumain sa labas. Nagkita ba kayo ni Irvin ngayon? Ha? Hindi, bakit? Wala naman. Nagsiselos ka ba? Hindi. Wala akong gusto sa kanya. Kung interesado ka man kay Irvin, huwag kang mag-alala. Kasi, inamin niya na sa akin kung ano ang tingin niya sa akin. Hindi siya nanliligaw, Ira. He just likes my company. Naaalala daw kasi niya sa akin ang kapatid niya na nasa Canada. Bakit? Kamukha mo ba yung kapatid niya? May similarity daw kami sa mukha at sa ugali. Nababawasan din daw yung pagkamiss niya sa kapatid niya kapag kasama niya ako. So, would you like to date him, Ira? Wala talaga akong gusto sa kanya. Ano ka ba? Okay. Sige, pumasok lang kayo. Okay ka, Irvin. Pero sana hindi ka gagaya kay Lorenzo. Bakit ka nga pala pumayag na pumalit sa pwesto niya? Hindi lang naman to dahil sa pera. Thrill seeker din ako. Sandali. Kukuha lang ako ng maiinom. Samahan na kita. Hoy! Bakit ka pumunta sa bahay ko? Alam mo bang papatayin ka ng mga kasama ko kapag nagtagal ka pa dito? Kaya kailangan kitang itakas. Wala akong tiwala sa'yo. Narinig mo naman siguro ang nangyari kay Lorenzo, di ba? Pero kung iniisip mo na namatay siya dahil sa road rage, nagkakamali ka, Ira. Hindi ako naniniwala na hindi krimen ang nangyari. Membro ng sindikato si Lorenzo, pero gusto niya nang mag-quit nun sa grupo. Pumayag lang ako magpa-recruit sa kanila para makakuha ng ebidensya na magdidiin sa kanila. Kaya pala gustong-gusto mong sumali sa amin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang gumaya kay Lorenzo.
Nakikiusap ako. Huwag niyo ako idamay dito. Wala akong alam sa nangyari. Mukhang pwede naman pala kitang pagkatiwalaan. Inaalam na ngayon ng mga pulis kung magmamatch ang baril ni Jack sa bala ng baril na nakita sa katawan ni Lorenzo. Hindi yun sapat. Makukulong lang naman sila dahil sa pagnanakaw ng kotse. Matagal na proseso pa bago mapatunayan kung sino sa kanila ang pumatay kay Lorenzo, di ba? Oo, pero hindi mo ba naisip na posible kang madamay dahil sa pagiging carnapper mo? Handa ako, Ira. Kung ganon, ang mga pulis na ang bahala sa'yo. Ira, may gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Kung magpapasalamat ka lang. Tinawagan ko si Lori at sinabi kong nandito ka. Alam na rin niya ang nangyari. In fact, nag-aalala siya sa'yo. Ira! Haha, mukhang mali yata ako. Bakit ka nagpunta dito sa bahay ni Irvin? Akala ko, hindi ka lang uuwi dahil pupunta ka sa probinsya. Nagsinungaling ka ba sa akin? Sumagot ka! Bye! Ano ako sasagot? Ang dami na agad ng tanong mo. Alam mo bang, nag-alala ako nang sabihin ni Irvin at tinutukan kayo ng baril. Tapos nagulat ako na ikaw pa yung naglakas loob na sumugod sa mga sindikato. Bakit ba parang ang dami mong sikretong tinatago sa akin? Ikaw ba? Walang sinisikreto sa akin? Okay. May sasabihin ako sa iyong malaking sikreto ko. Pero umamin ka rin sa akin ng isang pinakaiingatan mong sikreto. Deal? Sige. Deal. Isa akong special agent, Lori. I do surveillance and undercover operations. Si Irvin ang huling pinasubaybayan sa akin. Wow! Talaga? Ikaw naman. Ano ang sikreto mo? Medyo nakakagulat eh. Kung iiwasan mo na ako dahil dito, okay lang. Ano ba yon? Pwede bang ipakita ko na lang sa'yo ang sikreto ko? Ano nga kasi? Ang totoo, natuwa ako nang aminin sa akin ni Irvin na hindi siya nanliligaw sa akin. Ayaw ko kasi siyang saktan kung sakaling ngang may gusto siya sa akin. Wala kasi akong balak na sagutin siya. Kailan mo? Kailan kita nagustuhan? Matagal na. Actually, hindi ko matataypan ng kahit na sinong lalaki. Lalo na nang makilala kita. Kung lalayuan mo ako, maiintindihan ko naman. Huwag ka nga magdrama. Masaya ako malaman ang sikreto mo. Kasi, isa rin yun sa mga sikreto ko.